nagsalita po itong si Congressman Toby Tiangco patungkol po mga kababayan sa impeachment itong si Sara Duterte. Kung makakaapekto nga ba yung naging statement ni Sara Duterte mga kababayan na siya po ay tatakbo sa pagka-presidente. Kasi may mga lumalabas po ngayon na balita na kung saan talagang sure ball itong si Congressman Benny Abante na makakakuha po ng 1/3 na boto para ma-impeach itong si Sara dyan po sa Kamara. So ngayon ito, i-play muna natin itong statement ni Toby Tiangco. Tulad ng marami, hindi rin daw surprise si Congressman Toby Tiangco sa presidential bid ni VP Sara sa 2028. Pero kumbinsido raw siya na hindi ito makaaapekto sa pagkilos ng Kamara sa mga reklamong nakahain laban sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report. Biruin nyo, kahit ang plano ni Sara Duterte ay gulatin at takutin yung Kamara dahil doon sa kanyang biglaang pag-a-announce na siya ay tatakbo sa pagka-presidente, hindi po nagpasindak yung Kamara. At tuloy pa rin mga kababayan yung impeachment ni Sara Duterte at posible pa nga na makakuha ng 1/3 na boto. Ni Mavic Trinidad ng Abante. Duda ang ilang mambabatas na maiimpluwensyahan ang ibang mga kongresista ng maagang deklarasyon ni VP Sara sa pagkandidato sa 2028 election. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, mabibisi pa ang mga kongresista para sa kanilang 2027 national budget. Sa panayam ng Kong Radio sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi pa anya ngayon makikita ang mga political alignment o kung saan papanig ang mga mambabatas kahit na ang iba raw ay takot na mabalikan ng Vice Presidente. Lahat ng congressman, ang inaabangan nila is yung 2027 budget. Opo. Diba? So ibig sabihin, pag kumalas ka na sa administrasyon before the 2027 budget, hindi, syempre, mas madaling humingi ng budget para sa iyong distrito kung ikaw ay kakampi na administrasyon. Ayun. Kung ikaw ay hindi kakampi na administrasyon, ang realidad ay mahirap humingi ng budget. Dagdag pa. Ikaw nga, hindi ka nga kumakampi sa administrasyon. Ikaw pa nga ang dahilan kaya natalo yung alyansa para sa bagong Pilipinas. Tapos puro batikos pa ang ginagawa mo sa administrasyon. Ang laki-laki nga ng budget ng lungsod mo. Diba? Ng distrito mo, sorry. Diba mga kababayan? Ang laki-laki ng budget ng distrito niya. Pero puro kritisismo yung ginagawa niya sa administrasyon ni PBBM. Di po ba mga kababayan? Kaya nga yung sinasabi ni Toby Tiangco dito medyo alanganin to. Pero anyway, tuloy pa natin. Ni Tiangco, hindi na siya nagulat sa naging anunsyo ni VP Sara. Karamihan naman daw kasi ng mga naging Vice Presidente ay sumabak at tumakbo bilang Pangulo. Tama! Ang pagkakaiba lang nito, kasabay ng kanyang deklarasyon ay ang 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Pero wala naman daw itong epekto kahit sa magiging yan yung timing mga kababayan ni Sara Duterte. Kasi nga ang plano talaga niya dyan, unang-una bukod sa maagang makapangampanya, mag-early campaigning itong si Sara at yung kanyang mga taga-suporta, ang isa po talagang plano niya dyan ay takutin yung mga kongresista na sige, pag bumoto kayo para ma-impeach ako, tatamaan kayo sa akin sa 2028 pag ako nanalo na presidente. Yan po kasi yung target nila. Kaso ang problema mga kababayan, hindi naman po nagpapasindak o nagpapatalo sa kanya yung mga taga-kamara, yung mga kongresista. Kasi nga, ito yung pinakamalaking dito pinakamalaking dagok sa mga congressman, sa mga kongresista. Kapag ka ikaw ay nakapirma na nung nakaraang taon na ipina-impeach itong si Sara na naging dahilan para ma-impeach siya sa Kamara, tapos hindi ka pipirma ngayon, ibig sabihin takot ka kay Sara Duterte. At ibig sabihin talagang didisit ka. At pinapatunayan mo na tama yung aligasyon ni Sara na kaya ka pumirma noon kasi nabayaran ka. Yan yung matinding dagok mga kababayan doon sa mga kongresista na pumirma na pero babaguhin yung kanilang alignment ngayon. Nako, tatamaan sila sa taong bayan kapag gaganon. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. boto ng isang mambabatas sa reklamo at hindi nangangahulugang kakampi na sila sa pangalawang Pangulo. Lalo na't may kinalaman anya si dating House Speaker Martin Romualdez sa inihaing complaint laban sa bise. Yun nga ang problema mga kababayan. Ganito nga, kapag halimbawa, yung mga pumirma noong 2025 para ma-impeach etong si Sara Duterte na naging dahilan nga para ma-impeach po siya, tapos ngayon biglang babawi, kakabig yung kongresista at hindi pipirma, isa lang ibig sabihin yan, iisipin ng mga kababayan Pilipino natin na baka nakatanggap ka nga. Base doon sa ibinibintang ng mga DD shit. Ngayon,
kung susundin mo yung ginawa mo dati na pipirma ka para ma-impeach itong si Sara Duterte, o di walang nabago? Kung ano yung tingin sa'yo ng mga kababayang Pilipino natin na tapat ka sa interes ng taong bayan, ganun pa rin ang magiging tingin sa'yo ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya sana maintindihan to ng mga kongresista na kapag ka nagbago yung pananaw ninyo, isa lang iisipin sa inyo na mga kababayang Pilipino natin na baka nga nakatanggap ka nung mga panahon na pinapipirma ka. Ano po, kung may katotohanan man yan, mga kababayan. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Fourth complaint. Ang nag-file niyan, isang senior member ng Lakas na deputy speaker. Ah, Sino ang presidente ng Lakas? Sino ang head ng Lakas? Former Speaker Martin Romualdez. Diba? So, alam mo, Toby Tiangco, kahit bumanat ka ng bumanat kay Romualdez, hindi na may aalis na naging speaker na siya. At ikaw ay naghahangad na maging speaker, kaso nga lang, ayaw sa'yo ng mga kasama mo. Yun yung totoo dyan. Hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ifa-file ng isang leader ng Lakas nang hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan is siya ang may gusto na ma-file yan. Para naman sa isang political analyst, naghatid ito ng strong signal sa mga mambabatas sa Kamara na kailangan nilang maging maingat sa kanilang pagpapasya sa impeachment complaint. Ayon kay Professor Dennis Coronacion, nananatilian niyang malakas ang impluensya ng Marcos administration kaya tinatarget ni VP Sara ang political alliance sa mababang kapulungan. Sooner or later, pag-uusapan na sa House of Representatives, maaari siyang nagpapadala o nagsasend ng strong signal o mensahe sa mga miyembro ng House of Representatives kaugnay sa kanyang impeachment na pag-isipan nilang mabuti. Sabi dito, hindi magtatagumpay si Sara kasi may impeach at matatanggal siya sa pwesto. At di makakatakbo pa sa kahit anong posisyon. For sure, tutuluyan na yan. Hindi, yun din ang pananaw ko. Ma'am Janelle, tutuluyan talaga to. Sa dami ng atraso nito sa taong bayan, eto talaga mga kababayan, may impeach talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Lalo na mga kababayan kapag ka napanaginipan natin, pag tayo nakatulog ng content, napanaginipan natin na may impeach itong si Sara, asahan nyo may impeach talaga yan. Lalo pa doon sa, sa mga miyembro ng mayorya. Yung pro-admin na majority sa House of Representatives, ang maaaring sinasabi niya mensahe, mag-isip-isip kayo mabuti sa inyong gagawin na pag-endorso sa Senado ng impeachment complaints niya yan, dahil pag ako ay naupong Pangulo, pag nalusutuan ko yan, at ako ay naupong Pangulo, lagot kayo sa akin. Sa Lunes, di ba pagkatapos nga nung announcement ni Sara Duterte, ano ba sinasabi ng mga kaalyado niya? Yung mga kongresista, subok-subukan yung pumirma sa impeachment ni Sara, ni Vice President Sara Duterte. Yan ang magiging hudyat ng katapusan ninyo. Diba? Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan yung sinabi ni Sarang yon, paraan yon para takutin yung mga kongresista. Kaso ang problema, hindi naman natatakot sa kanya. Yung mga kongresista, katulad nga mga kababayan, ni Congressman Benny Abante, talagang sinurbol niya para sa kanya na makakakuha talaga ng 1/3 na pirma o boto ang Kamara, mga kababayan, makakakumpleto ng 1/3 para ma-impeach talaga etong si Sara. Ngayon ang tanong, sa Senate na lang. 'Di ba? Sa Senado na lang. Ako naniniwala naman ako mga kababayan na kapag ka-pressure na ang mga senador sa panawagan ng taong bayan na dinggin yung impeachment ni Sara Duterte, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na magkakaroon ng trial at may impeach etong si Sara, lalo na kapag nakita yung mga bank account po niya. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Kumpiyansa si Manila Congressman Benny Abante na aabot sa 1/3 ng House of Representatives ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. Bagaman pinaninindigan ng kongresista na accountability ang habol niya, kunestyon naman ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc ang motibo ng impeachment, lalo na't malakas na presidential contender umano si Duterte. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Confident si Manila Congressman Benny Abante na at least 1/3 ng Kongreso ang boboto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abante
na bagaman hindi siya kumpiyansa, nasing dami ng pumirma last year ang posibleng pumirma ngayon, 105 congressmen lang daw ang kailangan para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Tama! Yung unang-una, Marichu, yung unang-unang impeachment Two-thirds. complaint namin, Oh. more than 250 ang Yes, pumirma. kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. Sa ako, Napapatawa si Jemmy Bondok, oh. Napapatawa si Jemmy Bondok, mga kababayan. ang ano ko dyan, ganito. I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. It only takes 105 of the 311 congressmen to... At 311 na lang kayo ngayon? yes, 311. Dating 370, namatay si Congressman Acop, tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, naplitan, Edvic Yap, nag-resign. o nag-resign. Oo. So 311 na lang kayo. Mga 311. Wala makukuha doon ni BP na ano. I mean, 105 congressman. 105? Kaya yan. Nako! Matatanda ang isa si Abante sa mga nag-endorse ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Abante, dapat harapin ng pangalawang Pangulo ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang termino. Tiwala rin siya na matibay na witness ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Basta raw ay hindi ito bigla-biglang magre-recant ng kanyang statement. Tama! Nanindigan si Abante na hindi politika ang rason ng pag-eendorso nila ng ika-4 na impeachment complaint laban Tsaka mga kababayan, kita nyo ba yung reaction ni Jemmy Bondok nung sinabi ni Congressman Benny Abante na kaya yan? Ibig sabihin nung kaya yan, makakakumpleto talaga ng 1/3. Eto pong kamera. Bro nyo, napaumis na lang si Jemmy Bondok. Hindi na siya nakapagsalita pa. Kasi alam ng mga yan, mga kababayan, sa totoo lang, na malaking posibilidad na ma-impeach po talaga si Sara Duterte sa kamera. Lalo na at matitibay yung ebidensya laban po sa kanya. Ano po kasi, nung una, hindi niya nasagot eh. Eh di lalo na kapag nagkaroon ng trial, sa ngayon mga kababayan, di ba lalo na sa Senado, kapag nagkaroon ng trial at sinubukan na tingnan yung kanyang mga bank account at nakita na may mga pumapasok na drug money at galing po dun sa Pogo operators, yan na ang isang halimbawa mga kababayan na mag-uumpisang tabangan, ika nga, yung mga kababayang Pilipino po natin kay Sara. Manabang kay Sara. Ano po, anyway, tuloy pa natin. kay VP Sara, kundi para aniya sa accountability. Diyos ang witness ko dito. yes. God is my witness. Oy, It Baptist is to hold pastor siya. her accountable. Tama! It is for her to answer all the allegations that she did not answer during the The good Quadcom. government meeting. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running. If ever that Vice President Sara loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay ng marami. Yes. Pero ako, ang unang-unang purpose ko dyan is for her to be accountable to the people. Because, look hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo eh. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026 as Vice President. Tama! 2028 running for the President. Pero sagot ng Duterte alay na si Attorney Jimmy Bondok, But Kong Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the Ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. I'm all for that also. sa kasalukuyan, hindi pa raw confident si Abante na makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang pagpapatanggal kay VP Sara sa pwesto sakaling umakyat ito sa impeachment court. Pero paninindigan niya, gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato sa pagtutok sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Abante. Kasi alam nyo mga kababayan, pag wala na sa kamay ng Kamara yan, wala na sa kanila yung pressure ng tao. Nasa sa Senado na. So ngayon, ang Senado na ang bahala mga kababayan kung paano nila tatrabahuin yung parte po nila sa impeachment ni Sara Duterte. O ngayon, ang pinakamatindi talaga dito mga kababayan, lagi ko naman to sinasabi wala tayong pakialam kung ano man ang kahantungan ng impeachment ni Sara Duterte sa huli. Ang mahalaga lang sa atin, makita natin yung bank account ni Sara Duterte kung may katotohanan ba yung mga aligasyon ni former Senator Trillanes dito po kay Sara na hindi masagot-sagot ng pamilyang Duterte matagal na. Di po ba mga kababayan? Yan yung isa sa mga gusto nating makita. Kasi pag nakita ng taong bayan yan, ewan ko lang kung may magtiwala pa kay Sara. Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Hindi rin daw matatakot ng announcement ng bise na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ang mga kongresista para hindi suportahan ang mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Josh Malimban, Billionaire News Channel.
Galit na galit yung mga didisit sa akin eh. Di nila matanggap mga kababayan na natawag dito na si Sara Duterte possible na ma-impeach sa Kamara. 'Di ba? Kasi na-impeach na nga yan nung una. Yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, totoo yan. Malaki ang possible na baka nga ma-impeach etong si Sara diyan po sa Kamara. Alam niyo po ba yung sa totoo lang mga kababayan, ako may mga kamag-anak din akong didisit. Pero kapag kakausap ko sila, kapag kakasama ko sila, hindi namin pinag-uusapan yung politics eh. Pero pagka ipinilit nila, minsan pumipilit sila na pag-usapan yung politika. Kapag ka nasa sa point na kami ng argument mga kababayan, kapag ka dumarating na kami sa point na tatanungin nila ako kung bakit ko sinuportahan yung gobyerno, hindi sasabihin ko yung side ko. Kapag ka sila tinanong ko kung bakit sinuportahan nila etong si Sara, ito yung malimit nilang sagot mga kababayan. Dahil maraming nagawa yung tatay niyan. Ngayon, pag tinanong mo naman, ano ba nagawa ni Sara kung hindi siya anak ni Duterte? Walang maisagot. Di ba? Walang maisagot kasi ito yung katotohanan dyan. Kung wala si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala si Sara Duterte. Nakukuha nyo yun? Kung hindi Duterte etong si Sara, hindi naman magiging vice-presidente yan. At kung hindi dumikit kay PBBM yan, hindi naman magiging vice-presidente yan. Diba? Alam nyo ba, dapat nga tumakbo na lang siya dati sa pagka-presidente noong 2022 para nakita ng taong bayan kung paano siya matalo. Diba mga kababayan? Kasi sa totoo lang, kaya lang naman nanalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi sinuportahan ka ng mga Marcos loyalists. Diba? Yan yung katotohanan dyan mga kababayan. Wala naman didisit ng mga panahon na yun Noong 2016, walang mga didisit nung panahon na yon. Ang meron mga Marcos loyalists. Kaya dapat tanawin na utang na loob yan ng pamilyang Duterte. Di po ba? Kasi walang mga Duterte kung walang mga Marcos na tumulong sa kanila. Ano po, pagbalibaligtarin man natin yung mundo, walang mga Duterte ngayon kung walang mga Marcos na tumulong sa kanila. Ano po mga kababayan? Siguro dyan sa point na yan, talagang pag yan sinabi ninyo do sa mga didisit na matitigas ang ulong gusto makipagdebate sa inyo, wala maisasagot yung mga yan. Kasi naman talaga ang totoo. Kung hindi tinulungan ng mga Marcos si Digong ng mga panahon na yon, hindi naman siya magiging presidente. Ano po, kasi kaya lang naman siya ibinoto ng mga Marcos loyalists ay dahil nga lagi niyang ginagamit si former President Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan. Ano po, kaya dito sa point na ito, tingin ko baka ma-impeach talaga etong si Sara. Kasi pag nasa Senado na, yung pressure mga kababayan, wala sila magagawa kung hindi sumunod sa sinasabi ng saligang batas, lalo na kung si Tito Sen ang Senate President. Di po ba may impeach talaga yang si Sara? So ngayon, ang tanong na lang dito, kung ano mangyayari sa impeachment ni Sara Duterte pagtungtong ng Korte Suprema ng Supreme Court mga kababayan. Kung may impeach ba siya ng tuluyan. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa sinabi pong ito ni Congressman Benny Abante na malakas ang fighting spirit niya na makakakuha po talaga ng 1/3 ulit sa Senado para ma-impeach sa Senado sa Kongreso para ma-impeach mga kababayan ito pong si Sara Duterte. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan sa mga topic po na yan mga kababayan na tinalakay po natin